Teacher 3 ka na pero wala ka pang sasakyan. Yan na siguro yung isa sa pinakamasakit na insultong natanggap ko nung nandyan ako sa Pinas. Sa totoo lang, habang sinasabi sa akin yan, napapaisip din talaga ako. Gusto kong sagutin, pero dahil mas bata siya sa akin, hindi ko na lang inintindi. Pero alam ko sa sarili ko na tahasang pagkawalang respeto yung ginawa sa akin. And now at last, I have the courage to talk about it. Alam niyo, hindi naman tayo lahat pare-pareho ng responsibilidad, prioridad, at obligasyon sa buhay. Siguro yung iba sa atin nakakabili ng mga bagay na gusto nila dahil meron silang kahalalay sa paghahanap buhay, o kaya naman dahil wala namang pamilyang umaasa sa kanila. Samantalang yung iba, kahit matagal nang naghahanap buhay, hindi pa rin nakakaipon at hindi pa rin nakakabili ng mga bagay na gusto din naman nila dahil iba ang sitwasyon ng kanilang buhay. May mga kwento sa likod ng taong yan na hindi kailanman kayang arukin ng mababaw lamang na pangunawa. Kaya bago natin bitawan yung mga salita, isipin muna natin ng ilang beses dahil baka ipinakikilala na natin yung sarili natin sa maling paraan. Besides, yung respeto at pagtingin